Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Pero bago lahat, shoutout muna tayo, no? Shoutout kay GC, kay Sir GC, Sir Glenn Kamangbang, kay Sir El Jaco, shoutout sa inyo. Yung mga nag-comment kagabi, no? Babaguhin ko yung format kasi suggestion sa akin ni Sir El Jaco. Shoutout ko daw yung mga nanood sa akin last time, 'di ba? Sa live kasi hindi ko mababalikan yung mga nag-comment. Kailangan tapusin ko kasi yung video ko, lilitaw yung pangalan nyo. Unlike yung sa mga nasa regular comment section, mababasa ko yung pangalan nyo. So, Sir Freddy Quintas, sabi ni Sir Freddy Quintas. Tama ba yung name mo, Sir Freddy Quintas? Shout out sa'yo. Sabi niya, kamusta yung tae mo? Yun, medyo nagiging normal naman na. 'Di ba? To be fair naman, umi-effect yung gamot. Sa January ako magte-test uli eh. Pag normal na ako sa January, may possibilities na hindi na reversible pa. Sayang ano? May sakit na sana ako doon sa mga galit sa akin. So, sino pa ba ito? Si I Love This Much. Anong name nito? Si Ma'am ba to? Ma'am, I Love This Much. Oh, hello, Ma'am, I Love This Much. Si Introvert Cat Garfield. Introvert Cat. Shoutout po. Sir Emil Zamora. Boss Bungo, may nakadugtong po na iba pang ganyan sa kabila since transparent naman yung glass. Possible na naka-curve siya dun sa likod ng putol. Ano? May nakadugtong po na ibang ganyan. Shit, chicken ko po, Sir Emil Zamora. O nga pala, sabi ni Introvert Cat, Sir Bungo, pwede ma-debunk ng theories ng NASA, space exploration, kasi dyan din ako skeptic eh. Although may machine sila na nakakalabas ng kalawakan, pero paano sila nakakasigurado sa claims nila na ganito yan, ganito yan? Try mo, sir, kung kaya, pero kung not possible. Sige nga, minsan, pang 2 p.m. ko, yung sa NASA. Kasi minsan nag-content ako ng ganyan, parang wala namang nanood, pero try ko minsan. 'Di ba? Hello, Books. Books are Devin Kevin. Si ano to eh? Anong name nito ni sir? Lester Neal, hello. Di ba edited yun sa airport? Hindi ko nga alam eh. Nagtatanong ako kay Sir El Jaco kasi Sir El Jaco nagtrabaho sa Tapos ito si Ma'am Korean. Anong name ni Ma'am Korean? Nakakalimutan ko na. Hello, nanay. Kamusta, nanay, dyan sa Korea? Cordapio, hello. Pokoitus, hello, Pokoitus. Kigs TV, hello. Maganda na may chance ba na magkaroon ng meet and greet tayong lahat? PS, yung may utak talang talaga na. Hindi, meet and greet? Hindi mo ba ako yayariin? Baka mamaya ambushin mo ko. Sige, malay mo, pagdating ng panahon, Bray. Hello, shout out, Bray. Bloomberg, hello. Mark Lawrence Goya. Sir Bungo, kahawig mo si Coco Martin, walang biro, lalo naman. Layo naman. 'Di ba? Tawa ako dito, Sir Mark Lawrence Goya. Clark Bautista, hello. Uy, habang naghihintay daw ng booking Grab food rider. Uy, pag ganyan yung mga rider na yan, malaki ang sweldo niyan. 'Di ba? Yung mga malaki ang kita niyang Grab food rider. Ma'am May Malagenya, hello. Salamat po. So, diretso tayo dito sa topic natin. Ang topic natin ay ito nga yung yung kay Tulfo. Ito yung Labubu Dolls, no? Itong Labubu Dolls. Yung hunted daw. So, play nga natin ano ba ang meron dito sa video na to. Tingnan para natin. Sa mga kolektor ng cute at unique na laruan,
Ang Labubu dolls ay isa sa mga pinakasikat na collectibles sa merkado ngayon. Pero para sa iba, ang Labubu ay hindi lang basta laruan. Ito raw ay maaaring magdala ng misteryo at kababalaghan. I think hindi ako nakubitan sa Labubu. Kinagigiliwan kasi kahit na ganyan yung tsura niya na gustong-gusto nila. Hindi, totoo naman, for me, cute naman. Cute naman. Kesa doon sa Fugler, yung Fugler kasi, nakita nyo na ba itsura ng Fugler? Yun talaga, hindi ako nakukyutan doon. Hindi, pero yung pagiging cute naman, subjective naman yan eh. Ganito yung Fugler, nakukyutan ba kayo dito? Yan, yung ganyan. Pero may may collectible market yung Fugler. Ganyan din ang Labubu eh. Pero cute naman yung lalo na yung mata, no? Nila mapabags, keychain, or mga stuff toy, binibili nila. Hindi siya ideal, hindi siya practical. Parang hype pa rin siya ngayon. So, meron kasi every week nag-release ng mga bagong mga figure ni Labubu. Yan. Kamakailan lang, nag-trending muli sa social media ang Labubu dolls. 2 bata raw kasi mula sa Cavite City ang tila nakaranas ng kababalaghan matapos bumili ng Labubu doll. Nako, panakot na yan ng mga panakot na yan ng mga magulang. Oh, huwag ka magpapabili niyan. Kasi hunted daw. Huwag ka na magpapabili niyan. Online shop. Ang nag-post ay si Pringles Yongzon, isang online seller at nanay ng 2 bata. No, ayaw mo lang magpabili sa'yo yung anak mo. Nara at Bobby, 6 at 8 taong gulang. Kwento niya, matagal na raw siyang kinukulit ng mga anak na bumili nito. Sabi ko na eh. Mga anak ko po mismo ang nangulit sa amin kasi may mga sarili-sarili silang cellphone. Ngayon, siguro nakikita nila sa social media yung trending ngayon. So, kinukulit talaga nila kami na, Mami, gusto namin ng Labubu, ganyan. Para makaiwas sa diskriminasyon at pangungutya, minabuti namin pero pumayag sila magpa-record ng po, nakita ko po sa Facebook, tapos sinearch ko po sa TikTok, tapos po, nagpabili po ako nung mura lang. Cute naman eh. Pangit ba yan? Tapos po sinabi ko po sa lola ko po, pwede niyo po ba bili? Pumayag po siya. Dahil sa pangungulit ng magkapatid, ang kanilang tita na ang nag-order ng murang Labubu doll online. Yung tita ko nag-chat sa akin na, order mo na sila ng Labubu sa online, hanap ka. Nag-post muna ako ng, baka may mga seller dyan na nagtitinda ng fake Labubu para lang sa mga anak ko. Doon ako nag-check out. Sa halagang Fake Labubu. 400 pesos bawat isa. 3 na ang chinek out ni Pringles para sa 2 anak na babae at 1 lalaki. 3 Labubu talaga yon. Ito, sabi niya fake. Fake daw. Baka mamaya second hand yun na bili mo ate. Ngayon, 2 lang ang dumating sa amin. Yung dumating sa amin, puro sa 2 babae ko lang. 2 pink, 1 gray. Yung gray, hindi nila pinadala. Yung 2 pink lang talaga ang dumating. Ngayon, pag open namin ng box, tinignan namin yung itsura nila. Niloko namin yung mga anak namin. Ala, nakakatakot ang itsura kasi yung mata nila magkaiba. Magkaiba talaga pag nakita nyo yung Labubu personal. Bagamat nakakatakot ang itsura ng peking Labubu doll na Tinakot nyo naman pala eh. nabili, ito ay nilaro pa rin at inalagaan ng 2 bata. Yung mata niya po kasi ang laki po, tapos po yung kabila po, para pulang-pula po. Tapos po yung sa kapatid ko po ang liit. Ngunit simula raw nang makuha nila ito, hindi nila inaasahan na sunod-sunod na kababalaghan pala ang mangyayari. Ang unang insidente, nangyari ng sunod na araw lang. Si Bobby kasi ay binangungot. Nag-chat muna sa akin yung kapatid ko na, si pinangungot. Ano nga daw, yung kapatid niyang bunso, gising daw, hindi daw niya mahawakan, tas may katabing babae.
Pero hindi daw niya makita yung mukha ng babae, pero babae daw yung katabi. Tapos sumisigaw daw siya, walang nakakarinig sa kanya. Sleep paralysis yon. I think wala namang kinalaman yun sa labubo kasi may scientific ano yan eh. Yung old hag syndrome, 'di ba? Sleep paralysis. Kasama yung may makita kang babae na ano na parang meron sa tabi mo. 'Di ba? Ay ano, ito yung ano ng what is sleep paralysis. Meron nakalagay na intruder hallucinations yun ay experience, no? Vestibular motor hallucinations. Yung parang lumulutang ka. Ayan, no? Out of body sensations. Chest pressure, yung parang may umaano sa'yo dito, hindi ka makagalaw. Signs and symptoms ng sleep paralysis yun. Yung feeling mo gising ka, tapos ano, may scientific explanation yun. I don't think na may kinalaman iyon sa labubo. Kahit walang labubo yun, pwede ma-experience mo ng kahit anong tao. Na-experience ko na yan. Kaya na-experience nyo na ba yun? Yung feeling nyo gising kayo? Yung wala kayong walang lumalabas na boses sa bibig nyo? Diba? Tapos feeling nyo may nakatayo sa harap nyo na tao. Na-experience ko yun. Means bangungot nga yun. Nung natutulog po ako doon, katabi ko po tita ko. Nung gagalaw po ako, hindi po ako makagalaw. Tapos po nakita ko po yung kapatid ko nakatayo po. Tapos may kasamang babae. Tapos may kasama po siyang batang babae. Nakatayo po silang dalawa doon. Tapos natakot po ako. Pero Tapos bangungutin may iyak yung bata. Totoong takot yun na-feel ng bata. Sumunod naman daw ang kakaibang kinikilos ni Lara. Patulog na talaga ako noon. Yung partner ko, kinalabit ako. Sabi niya, Mal, tignan mo tong chat ng anak mo. Ano ba to? Hindi ko muna iniintindi eh. Sabi niya, huy, tignan mo to. Sabi ko, screenshot mo, pasa mo sa akin, babasahin ko na lang kasi pagod nga ako noon. Matutulog Kailangan talagang ano. So, binasa ko muna siya. Pagbasa ko, sabi ko, ba't ganito? Yung chat ng anak ko. Pinorward ko ngayon sa tita ko. Hindi naman marunong mag-chat to eh. Sabi kong ganon. Puro voice record kasi talaga siya. Tapos after nun, hindi na kami nakatulog. May mga natanggap din silang Pringles na voice message mula kay Lara kung saan kinakausap nito ang mga kamag-anak nilang pumanaw na. Ay, Kuya Caspian. Kuya Caspian. Sorry namatay ka na. Hindi ko na ikaw nakakararo. Kilabot ano? Sorry. Tsaka Ate Lawrence. Tsaka Lola Ray. Tsaka Lola Sinyong. Tsaka Papa Ibong. I love you. At ang kinakatakutan ni Pringles sa lahat, lubhang nagkasakit ang kanyang mga anak. Tapos yung bunso kong anak, sunod Paano may kinalaman sa labubo yun? Pwede naman siguro kung meron mang kababalaghan, hindi ako naniwalang sa labubo. Dahil lang simula nung binili yung labubo na yon, nangyari na yon. Parang ang labo naman nun. sunod na, nilagnat na. Nilagnat ngayon, mamaya okay siya. Kinabukasan lalagnatin ulit siya. Tapos okay. Ay, pa-check nyo yan. Baka mamaya may tuberculosis yan. May nakakalaro ba yung mga bata sa labas? Kadalasan ganun eh. Kasi baka mamaya may tuberculosis pag ganun. Hindi naman masama yun magkaroon yung bata nun. May mga bata talaga nagkakaroon ng ganun. Baka mamaya meron silang... Mahina kasi ang resistensya ng mga bata eh. Hindi naman ano yun, hindi naman life-threatening yun. Pero wag lang pababayaan sana. Pag may mga ganyan, ipaano na agad. Ipa-doktor na agad. Baka kasi may nakakalaro sila sa labas na ano eh, na parang nahawaan sila. Bumabalik lang. Or meron sa inyong positive sa family nyo na hindi nyo lang ma-determine kung sino. Pero hindi nahahawa. Ano naman yon? May tawag dun eh. Nakalimutan ko na kung ano yun eh. Yang sa TV na yan. Yung mild lang. Upang alamin ang katotohanan sa kababalaghang ito, kumonsulta na kami sa eksperto.
si Professor Manuel Enverga ng Ateneo de Manila University. Para sa kanya, ang Labubu doll ay isang artwork na hindi talaga pambata. It's an art toy, so meaning to say na it's not always consumed by kids, it's not always meant for kids. Parang yung Quicks, no? Alam niyo yung Quicks na laruan? Mahal yun eh. Yung ganyan lang kaliit, 15,000 Yung Quicks. Tingnan, pakita ko sa inyo yung Quicks ha. Parang ano yun eh. Pinoy kasi yung nag-design nun, nung Quicks. Pag Toycon, lagi ko nakikita yung, yung Quicks na yan eh. Yan oh. Alam niya yan, yung Quicks na yan. Mahal yan. Pero parang iba naman yung narrative na itong doktor na to. Hindi niya naman ini-imply na yung Labubu yung reason. It's usually for adults, for teenagers, people who have money to spend, and also the Labubu I know it was designed by an artist. His name is Kasing Lung, and it's based on Norse mythology. At least that's what the artist says, that he was inspired by Norse mythology. Pero dahil malaki ang impact ng mga influencer sa mga kabataan, ang kasikatan ng Labubu dolls ay lalong namayagpag. Kung ako hindi ko binubuksan. Labubu doll Kung ako hindi ko controversy bubuksan sa social yun. media ay may kinalaman sa ating pagiging Kristiyano. The Labubu controversy, as I understand it, is because Psychologist ba to si Kuya? comes from a mythology that's viewed by Christianity as evil, something like that. But the thing is, there are many things that Christianity has called evil in the past. Actually, the elf, which is the basis for the Labubu, comes from a mythology that was seen as not nice. For example, an animal in the forest, it's not really good or evil. But of course, when you add the lens or the perspective of Christianity, then Dapat tinagalog niyo na lang ano. Hindi, ang nagigets ko sa sinasabi ni Sir, may mga bagay talaga kasi tayo majority sa atin dito mga Christians. At ang Labubu kasi inspired yan galing sa ibang paniniwala. Kasi sabi ni Sir, may mga times daw na may mga interpretation ang Christians na pagka hindi nila kapanalig ay evil na. Katulad yung elf, yung mga duwende. 'Di ba? Automatic kasi pag Christian ka, devil na yung mga yan. Totoo nga naman, kapag kasi seryosohin mo yung yung Bible, lahat ng spirits na may encounter mo, walang multo, walang puro devil lahat yan in disguise. 'Di ba? Puro yan, automatic devil lahat yan in disguise. Parang yun yung sinasabi ni Sir na since tayo lahat ay almost lahat sa atin ay may Christian belief 'di ba? When I say Christian, hindi lang naman born again eh. Basta ang basis natin ay Christian Bible. 'Di ba? Parang kasing pagka hindi yung regarding sa paniniwala parang evil na agad 'yon. Pagka hindi naaayon dun sa batayan natin. 'Yun ang ibig sabihin ni Sir. and it can be Ayan, the lens or the perspective of Christianity, then Pag nasa perspective ng Christianity, pagka may mga ganyan, na agad? it can be viewed as either good or evil. Isa naman sa mga nagkomento sa viral social media post ni Pringles ay si Cheng. Naniniwala siya na ang murang pag-iisip ng bata ay madaling manipulahin ng masasamang elemento. So ako, as a mother of two, naniniwala po talaga ako na possible talaga yun mangyari. Lalo na po sa mga bata. Yung innocence kasi ng bata and purity is, yun po yung nag-a-attract sa mga demons talaga na para mapasok sila or para hatakin sila. Itsura pa lang daw ng Labubu doll ay hindi na aprobado para gawing laruan ng mga bata. Kasi dahil sa itsura niya, hindi maganda yung facial expressions ng Labubu. Hindi, meron pa ngang alam niyo yung troll? Yung trolls nung araw? Takot na takot ako dun. Yung trolls, never ako nakyutan dun.
Pero ito kahit pa paano medyo cute pa ito sa akin. Although okay naman siya sa colors, ganun. Kaso nga lang yung facial expressions niya is pwede siyang madala hanggang sa pagtulog ng bata. Pwede siyang mag-cause ng nightmare, then baka ma-confuse yung bata. Sige, ano ba si ate? Ano si ate? Wait lang ha. Nanay lang. Ay, hindi naman lang, Akala ko kasi, sorry I'm so sorry po, nagpa-public apology na nasabi ko nanay lang. Ang ibig ko po sabihin, hindi siya psychologist. Kasi pero mukhang intelligent si nanay magsalita eh. Lalo na po sa mga bata, yung innocence kasi ng bata and purity is Alam niya yung pagkananay niya. sa mga demons talaga na para mapasok sila or para hatakin sila. Itsura pa lang daw ng labubudal ay hindi na aprobado para gawing laruan ng mga bata. Kasi dahil sa itsura niya, hindi maganda yung facial expressions ng labubo. Although okay naman siya sa colors, ganun. Kaso nga lang yung facial expressions niya is pwede siyang madala hanggang sa pagtulog ng bata. Pwede siyang mag-cause ng nightmare, then baka ma-confuse yung bata kung ano yung nakakatakot sa hindi. Kahit talamak na mga kwentong negatibo tungkol sa labubudals, hindi maikakaila na patuloy pa rin ang pagsikat nito. Sa kabila ng kontrobersiya, may mga tulad ni Dave Mello na hindi lang basta kolektor, kundi seller na rin. Nung nag-start ako ng labubo, una kasi hindi ko pa siya gusto eh. Napapangitan ako sa kanya pero nag-try ako. Nung nakuha ko naman, Napilitan na lang ang cute naman pala niya. At para sa mga nagsasabi na ang labubudals ay demonic at may evil features, nakadepende na lang daw yan sa paniniwala ng bawat tao at sa personal na karanasan. Para sa kanya kasi, ito ay isang stress reliever. Marami na rin akong nakilalang Pero hindi rin. Na-feel ko yan eh. Kaya medyo nag-stop ako mangolekta ngayon. 'Di ba? Stress reliever pag nakuha mo yung gusto mo. Pero pag may hinahabol ka na hindi mo makuha-kuha, lalo ka may stress dyan. Maniwala kayo sa akin yan, sa pangolekta na yan. Ano ba yung, lalo na, wala na akong Avengers. Binenta ko na kasi yung Avengers ko eh. Ano ba meron ako dyan? Yung Avengers ko dati, na naghahanap ako nung ano ba yung hinahanap doon, yung Miss Marvel? Yung si Captain Marvel? Hanap ako ng hanap noon, yung comic version na. Sabi nila, stress reliever. Pero hindi, na-stress ako lalo. Makahanap ka man nun, 5,000 isa. Yung Captain Marvel. Meron namang ganito, no? Nakabili ka na nun. Nung mahal na yon, yung let's say Captain Marvel. Nabili mo siya. 5,000. Biglang magre-reissue ang Hasbro ng mas maganda pero mas mura. 'Di ba? Pero totoo nga naman, nakakaligaya kasi, lalo na pag nakikita mong makumpleto. Pero yung hunting, nakaka-stress eh. Tapos may mga may mga sobrang garapal pa magpresyo ng 'di ba? Pero yung satisfaction na mo pag nakumpleto mo, 'di ba? Para ka namang heaven nun. Hindi maipapaliwanag kasi 'yun eh. Pero sa akin kaya medyo naglaylo ako. Parang mas unang-una marami akong pagkakagastusan. Pangalawa, parang lamang ang stress sa akin kaysa doon sa sinasabi niyang stress reliever. Internet friends dahil sa Pop Mart, sa buy and sell group, ganun. Madami rin po ako naging ka-close. Wala rin kaso para kay Professor Manuel ang pangungulekta at pagbili ng labubudals. I think if that's what you like, then you should consume it. But there are stories, of course, of people who spend too much money on it. So maybe that's the danger. So the actual isa pa yun. psychology is not the danger. Meron akong kabarkada naman, Transformers naman. Dumating yung time na ang dami-dami niya ng ino-order, ang dami-dami niya ng pre-order. Tapos pag nagdating na hindi niya na mabayaran. Or nagpapa-pre-order siya. Ayoko na i-mention yung name kung sino eh. Pero siguro, yung mga nagko-kolekta ng Transformers nyo, kilala nyo yun. Tunog Pringles yung pangalan.
na ano siya dyan, sako pangongolekta. Parang nalulung siya. Kasi ang ginawa niya habang nangongolekta siya, nagpapa-pre-order siya. Hanggang sa ang daming nagbigay sa kanya ng pera, hindi niya na mabayaran. Or hindi niya na ma-fulfill yung mga order na kinuha niya. Pati di sa Marvel din, may ganyan din. 'Di ba? Kaya natutunan ko, tamang chill lang. Kung may budget na pwede kang gastos, hindi ano lang. Pero wag mong kakaririn. The danger might be overspending. Ngunit paano nga ba matutuldukan ang takot ni Pringles para sa kanyang pamilya? Kasama si Theo Pilos, isang paranormal... paranormal Sinuri Philippines. niya ang mga labubudals ng mga bata, pati na rin ang mismong bahay. Para kay Theo, ang naranasan ni Bobby, hindi ka babalagahan. Ang sleep paralysis is a normal phenomenon ng katawan natin. Diba? Tama si Theophilus. Mechanism sa mga bagay na nabubuo ng ating panaginip, katulad ng bangungot. Pag binangungot tayo... Feeling ko nga, kaya na bangungot yan siguro dahil kinikwentohan na, uy, evil yung labubo mo or ano. Protect our body. Yung sleep paralysis, pinapatigas yung katawan para maiwasan yung pagkabagok o yung pananakit sa katawan o sa katabi. So, minsan, hanggang sa pagising natin, yung sleep paralysis is present pa rin sa katawan. So, doon na nangyayari yung mga hallucination and stuffs. Pero, hindi rin niya very good. ng labubudals ay maaaring magdala ng kababalaghan, lalo pa ang konsepto nito ay little monsters. Yung kanyang elements is hindi talaga ganun kaganda. Medyo nakakatakot, creepy, iba nga yung itsura niya sa original. Pero, hindi natin alam kung paano manufacture ito eh. Hindi natin alam, baka mamaya yung gumagawa nito, may orasyon na ginagawa o ritual. Hindi natin alam. May mga Chinese businessman na... Kasi minsan pirated yung binibenta, hindi naman niya yata original, di ba? Kasi alam ko ang original niyan mahal eh. May mga ritual na ginagawa for success ng business. Hindi natin alam, baka gano'n ang nangyari. Ay, oo nga, matatanong ko yung Christian point of view nyo, yung mga religious dyan, yung mga anong tingin nyo sa feng shui? Evil ba yon? Yung sa feng shui ng Chinese? Kasi hindi naman biblical yun, di ba? Tatay ko mahilig sa ganun eh. Doon sa business namin dati, yung mag-hire ng feng shui master tapos, di ba? Anong tingin nyo doon? Harmless ba yon or ano? Habang ang mga kakaibang chat ni Lara, may posibilidad na may kaugnayan lang daw ito sa exploration stage ng bata. Kaya... pati nga yung pati yung pagkakaroon ng imaginary friend eh. Normal yun hanggang 5 years old yata. Basta may range yun ng age na magkaroon ng imaginary friend. Yung mga parents kasi ina-advise ko din mag-research tungkol sa development ng bata. 'Di ba? Kasi kami nung nasa nursing school kami, napag-aralan namin 'yan. Naalala ko yung mga ganyang bagay. Now, ito na yata yung huli. Ito na ba yung huli? Bantayan ang screen time ng mga bata online. Kasi panahon ngayon, hindi na ang bata sa physical toys eh. Mas na ang bata sa... Para kasing minsan yung mga parents ngayon, parang tamad na rin. Hindi katulad ng mga parents natin nung araw na wala kasing wala kasing shortcut nung araw. Ngayon shortcut, tutukan mo ng tablet yung bata ngayon. Magsusurvive na eh. Yung mga bata kasi nung araw, it's either alagaan talaga ng magulang yan or mag-hire ng yaya. Kahit na sabihin mong yaya, may guidance pa rin yun eh. Kapag yaya, may love pa rin na binibigay yung yaya dun eh. Unlike yung ngayon, di ba, tutukan mo lang ng tablet tapos na. Minsan hindi nakokontrol yung pinapanood ng bata. Now, doon sa pagiging hunted ng labubu, kung akong tatanungin mo, pwede naman, kasi yun eh, pwede kasi maging, ayon sa paranormal, nababasa ko lang naman, pwede kasi maging vessel yung mga yan.
Yung mga ibang manika nga, 'di ba? May naniniwala sila lalo na yung sa may loob ng Conjuring House, yung Annabelle na original na tinatawag nila, may something daw dun eh. 'Di ba? Yung Annabelle na original na manika. I think na kahit na labubo pa yan or kahit ragdoll pa yan yung nabili sa palengke, feeling ko pwede maging vessel yun eh. Ng espiritu eh. 'Di ba? Not necessarily labubo, hindi lang labubo, kahit ordinaryong manika, ordinaryong doll, pwede sigurong maging ano. Nagkataon lang talaga na may controversy sa labubo, kaya yun ang pinag-iinitan. 'Di ba? Kung pwedeng maging haunted ang labubo, pwede. Given the fact na yan ay yung sinasabi ni Theophilus na ritualan or basta na-attach sa isang tao na mahal yung mahal na mahal yung object na yon. Minsan nga kahit aparador nagiging haunted, 'di ba? Hindi naman manika 'yon. Kasi yung mga toys kasi na yan, ano yan eh. Ang role talaga niyan, laruin ng bata eh. At pagka nilalaro ng bata, minsan nagiging paborito pa ng bata yan. Dahil paborito ng bata yung mahal na mahal niya yung toy na yon. Minsan may mga tragic na nangyayari. Na let's say, sa di malamang dahilan, wag naman sana namatay yung bata. Love na love niya yung toy na yon. Pwede kasing mangyari, magmulto siya doon eh. Or halimbawa, katulad ng sinabi na naritwalan, sabi ni Paranormal Philippines, naritwalan yung toy. 'Di ba? Pwede, hindi lang dahil labubo siya. Kasi ang labubo ay design lang naman 'yon. 'Di ba? Kahit ako din naman dito, let's say makikinig ako ng sound, alam niyo yung banda na Slipknot, na mukhang demonyo ang mga maskara. Hindi naman porkit ganun yun, na yun eh. Pro-devil na yung mga yun eh. Style lang yun. Hindi naman talaga siya demonyo. Pero may mga banda talagang demonyo, na yung lalo na yung mga Norwegian, na 'di ba? Anyway, mga kababayan ko, hopefully medyo naging okay yung pag-uusap natin ngayon. Maraming salamat po. Bye-bye.